This is an Aquarius Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the year 2026. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Aquarians? Kamusta? This is an Aquarius Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the year 2026. Energy ng ating mga Aquarians, please. Energy ng ating mga Aquarians. Kabuhayan, kaperahan, pamilya, pag-iibig, kaibigan, mga taong nakapaligid. Aqua energy for the year 2026, please. Aqua energy for the year 2026, please. Aqua energy for the year 2026, please. Ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account? Coming from a different account other than kay Angeles 11, hindi po ako yon. Mag-ingat sa scammers. Aqua, Sun, Moon, Rising, and Venus. Collective reading for the month, for the year 2026. Let's see. Anong meron para sa ating mga Aquarians? Ingat sa scammers, ingat sa scammers, ingat sa scammers. Alrighty, Aqua. You feel like kung ano man yung naging goals mo this 2025 for most of the Aquarians, nagkaroon ng sabihin mong okay, kung hindi nag-workout, walking away ka na. If you feel like nalugi ang negosyo, mali yung pinag-investan mo na trabaho, you're walking away from anything na stagnant, walang nadudulot sa yung mabuti, hindi nagbubunga, mga masamang impluensya, you're walking away from anything na, kumbaga, cutting your losses. Okay? Meron ka rin like nagkaroon ng investment, trabaho, negosyo, pag-ibig, na alam mo namang wala ng patutunguhan and you're walking away from that. Oh, family nga. There's like a family energy, okay? Para sa'yo, hindi na to stable, hindi masaya, you're walking away from that. Tanggap mo na hindi na maayos, hindi na kayang ibalik yung dati. The masculine in this connection, nagkakaroon ng maraming confusion at may conflict, no? Internal conflict, ano ba yung nangyari, anong natutunan, maaayos pa ba to? And I feel, nagkaroon ng options ang masculine sa connection na to. Kumbaga, siya ang nagdala ng sabihin nating the energy of confusion pagdating sa relationship na to. Gusto pa rin ng masculine na magstay, ilaban ang connection na to, pero wala akong nakikitang sincere action and commitment to heal, to fix what is broken, na parang bati na tayo and that's it? Bati na tayo? Pero paano yung nangyari in the past na non-negotiable? Paano yung hurtful situation na dala mo? Hindi pwedeng ganun. Okay? This is like divinely orchestrated meeting of the souls. This is like a soul connection. This is like destiny ang pagkakakilala niyong dalawa. But nagkaroon ng like an energy of failure at napapagod na rin kayong ipaglaban ang connection na to. Kahit ina-acknowledge nyo sa bawat isa na sana is naging maayos. At alam nyo sa puso nyo na dapat nyong ayusin to, but it feels like too little too late because too much damage has been done already. Na parang hindi na madaling ayusin, hindi na madaling ibalik kung ano man yung meron dati. Nagkaroon ng conflict here because of a decision na hindi maganda, but right now, nagkakaroon na ng intention of ano ba yung tamang gawin. Nagkaroon ng sobra-sobrang broken heart, even the other person, especially the Aquarians, no, na ginawa naman ng tama. Oo, nagkaroon ng conflict, but nagkaroon ng decision na nagawin ko ano yung tama, ang best para sa relationship na to. But nagdala pa rin ng broken heart, disappointment, betrayal, trust issues, no? And finally, nag-walk away, nag-focus ang ating mga Aquarians sa kaperahan, kabuhayan. Someone is talking. Someone is talking na bakit nagiging successful, saan kumukuha ng pondo ang ating mga Aquarians, may ginagawa bang illegal? Okay, ano daw yung mga pinapasok mo ng negosyo? Maraming chismis, okay? Especially sa mga feminine. May sugar daddy yan. May ano yan? Baka gumagawa ng illegal yan. Baka nang i-scam yan, okay? Ito yung mga inggitera, insecure energy na wala namang ambag sa buhay ng mga Aquarians pero napakaraming opinion at like
false news about sa kabuhayan ng ating mga Aquarians. And because of that, alam mo yung mga ganitong energy, kapag hindi mo pinapatulan, lalo pang i-bless ikaw ni God sa harap ng mga tao na to. Okay? Do the right thing, no revenge, kalma lang, ipag-pray mo mga kaluluwa ng mga tao na to. Okay. Dumating sa point ang ating mga Aquarian na nagkaroon ka ng mga doubts kung magbubunga ba yung mga bagay na pinaghihirapan mo. Meron kang gustong i-build. It could be like personal growth, pera, negosyo, promotion na gusto mong makuha, increase, kung ano man to. Mga binibuild, niluluto mo na mga kontrata, kung ano man yan. Okay? Something na magdadala sa'yo ng swerte at nagkaroon ka in the past ng mga doubts kung makukuha mo ba talaga to. Pero kahit napuno ka ng doubts, patuloy pa rin. Wala namang choice, sabi mo, laban lang. Iniisip mo kung tama pa ba talagang kausapin tong person na to. Nalulungkot ka kung ano man yung mga naging actions, decisions nyo in the past, na ito yung energy na you could have done better, this person could have done better, but again, the damage has been done at may mga bagay na hindi na kayang ibalik tulad ng dati. For some of you na may kasal, promise of love, engage, kasal, nagsasama na involved sa connection na to, lagi na lang you trigger each other, no? Ay, nako. Sabi ng masculine, hindi rin niya alam kung paano pa ito aayusin because the masculine feels na parang napakalayo na nung loob, yung amor, okay, ng feminine sa kanya. It feels like, this is like an emotional bankrupt. Bankrupt na ang love bank nyong dalawa na parang paano pa nga ba aayusin? Because mukhang mas malala yung mga pag-aaway, pagtatalo, hindi pagkakasunduan kesa yung na-build nyo na love and support sa isa't isa. Okay? Someone wants to reach out, pero sa pag-reach out ng tao na to, especially sa side ng masculine, wala akong nakikitang pagbabago realization sa kanya. Gusto lang niyang mag-reach out, I don't know, closure, mag-ingat sa closure na yan because nakikita kong very manipulative ang energy ng lalaki na to. Okay? Marami siyang sasabihing false promises kasi nungalingan because nahihirapan lang siya sa sitwasyon and he would feel again na na-one up niya ang feminine kapag after all the pambobola ay sabihin niyang, pogi ko talaga. Rupok talaga ng feminine eh. Konting bola lang talaga dyan. Di naman kailangan magbago. Okay? Sometimes yung distansya ay maaaring makapagbigay ng realization para sa inyong dalawa to really know kung mahalaga ba kayo sa isa't isa. At para malaman mo rin na mahalaga ka for your person, dapat yung mga bagay na pinagtatalunan, pinag-aawayan, if na express mo na sa person mo kung ano yung mga bagay na nakakasakit sa'yo, dapat iingatan na niya at hindi na niya ulitin yon. That is called respeto. Okay? Sa relationship. Ngayon, kung sinabi mo lang, umuo siya, pero inulit pa rin niya yung ginagawa niya na unhealthy na pattern sa relationship na to, mga bagay na nakakasira sa relasyon, that means the person only love himself. Gusto lang niyang bumalik ka. Or it could be like a pogi check. Pogi ko talaga. Talagang kayang-kaya ko pa rin bolahin ang feminine. Tanga-tanga talaga, no? Tanga-tanga. Okay? Let's see. For mental clarity and stronger connection with your intuition and spiritual protection, the purple crystal amethyst. Okay? Meron din tayo for love, harmony, and attraction of light. Yung love na gusto mo, the pink crystal, rose quartz. Okay? Also, for protection, meron tayong evil eye bracelet. For anti-evil eye, protect yourself from negative energy, okay? Lahat ng crystals natin, authentic, cleanse, and bless by Enlightened Guide. PM lang. Okie dokie. So, in the past, it feels like nagkaroon ng ending. Sumuko na ang energy ng feminine, especially kung may kasal, kung may anak na involved na sa connection na to, napagod, sabi niya hindi na niya kayang ilaban ang relationship na to. It feels like recent past, ang ating mga Aquarians pagod na. Ayaw nang magbigay ng atensyon, pagtitiwala, another chance sa person na to. Tapos na. Marami daw siyang iniintay, marami din siyang binibigyan ng investment, ng attention niya, which is something na fruitful, marami siyang inaayos about personal growth, na alam niyang mas magandang dito na lang magbigay ng atensyon kaysa sa relasyon na paulit-ulit lang na wala namang respeto at reciprocity pagdating sa pagmamahal. Tanggap ng ating mga Aquarians na parang kung ano yung happy family na pinangarap niya,
hindi na yon kung hindi naman equal ang give and take, okay? I'm not saying pag nakakita tayo ng Ace of Pentacles, this is all about money. Sabi natin, pagdating sa partnership, you have money, she has the skills, pwede yon. She has gulay, tapos the man is naputol. The man or the masculine can hunt, okay? Dala ng babae gulay, dala ng feminine gulay, nagtatanim siya. The masculine can hunt, dala niya yung meat, and let's do the sinigang, something like that, and that is partnership. Hindi pwede na parehong gulay dala nyo, hindi pwedeng parehong karne, hindi pwedeng parehong karpintero. Dapat yung isa marunong magluto, yung isa karpintero. You know, like that, na parang i-combine nyo yung skills, yung talent nyo dalawa, and what you bring to the table. Okay, this energy of like, this is not about money, but the feminine, especially the feminine in this connection, napapagod na siyang magbigay because the feminine feels like parang siya yung nagbibigay and the masculine is papetiks-petiks lang, okay? Pagdating sa partnership, holistic to, hindi pwedeng pera lang, nakapagbigay ka, okay na. Maraming issue dito. May mga trust issues, may mga third party, bisyo ng masculine, kung ano man. Mga hindi mabagong ugali na laging nagdadala ng pag-aaway para sa inyong dalawa. Okay? Maraming prayers and manifestations ang ating mga Aquarian. Sabi mo, Lord, para makamove on na, para mahanap mo na talaga yung lesson here, ibigay mo na rin lahat, i-reveal mo na ang lahat ng sikreto. I feel this masculine is living a double life. Alam mo yung parang mabait sa community, pero salbahe sa asawa. This is like a leader of whatever religious group, community. Tapos pagdating sa loob ng bahay, iba yung ugali. Okay? May duality, two-face tong tao na to. Kasi may prayer yung feminine na sana i-reveal na ang mga sikreto ng lalaki na to. Napapagod na siya. And I feel ayaw na rin mag-invest ng kahit anong energy ng feminine. It feels like the energy of surrender na hindi na ako mangingialam, hindi na ako magpapaliwanag, hindi ko nasasabihin sa tao kung sino talaga to because wala namang probably walang naniniwala. Kaya sabi ng feminine, Lord, ikaw nang bahala, surrender ko na sa'yo tong tao na to. Pagod na sa away ang ating mga Aquarians. Right now, sabi ng ating feminine, gusto lang niya ng stable and happy home. Binibuild niya ang kanyang finances para sa mga bata, para sa future, para sa family. Sabi niya, hindi na rin siya yung kasing foolish before na sobrang foolishly in love na kahit nasasaktan ay nag-i-stay sa relationship. Sabi niya, unahin na niya ang kanyang sarili kung may mga batang involved, plano tungkol sa bata, mga investment, ano ba yung mga dapat unahin, mga dapat bilhin. Sabi ng feminine, especially ng mga Aquarian sa connection na to, pipiliin na rin niya kung sino ang pagbibigyan niya ng pagmamahal, ng resources niya. Hindi lahat deserve ng pagmamahal ng ating Aquarians, okay? Sabi ng ating Aqua, lahat naman ng minamanifest niya na abundance para naman yan sa mga bata, okay? Napakabilis lumaki ng mga bata. Kaya sabi niya, lahat ng kaya niyang ibibigay niya. Okay, para walang ma-miss na bagay-bagay. Sabi ng person ng ating mga Aquarians, gusto niyang magkaroon ng like harmony, no? Pagkakasunduan. Inisip niya na parang magkaroon kaya ng reunion. But there's an energy of confusion. And I feel this is on the side of the masculine. Tama ba na makipag-ayos pa siya sa feminine? Pero kasi meron ako nakikitang like multiple options na ini-entertain ng masculine na to. Pinagpaplanuhan din niya yung mga bagay na dapat niyang sabihin, gawin para maging successful ang kanyang reunion, reconciliation with the feminine. Feminine, okay. If you're still willing to give a chance sa masculine na to, kung ano yung sasabihin niya, ipapangako niya, just make sure na yun yung makikita mong actions because napakadaling mangako. Pero ang mahirap to commit to the change at yung mga promises na binibigay sa'yo. Okay? Meron ka mga doubts kung bibigyan mo pa ba ng hard work ang relationship na to, magkakaroon ba talaga ng genuine partnership or pagkakasunduan? Kasi kung hindi, sabi mo kailangan mo na talagang pag-isipan na lumayo. Okay? Until the end of February, there's an energy here na magugulat ka, biglang magko-communicate, mag-a-apologize, mag-o-offer ng explanation sa'yo. Marami siyang gustong i-explain. Feminine, I feel para sa'yo to. Gusto mag-explain, mag-apologize ng masculine. Ito yung energy na sincere naman ang kanyang
apology because eventually maiisip niya kung ano yung mga betrayal na dinala niya sa relasyon na to. But, valid ba talaga? Totoo ba talaga? Sincere na ba talaga? The answer is no. This is reconnection, reconciliation in reverse. Magsosorry, magbabago ng 3 araw, bukas makalawa, balik sa dati, party-party. Sasabihin nito, especially sa may mga anak, okay, igagaslight ka ng tao na to, na bakit ba ang ego-ego mo, hindi mo ba kayang ibaba ang pride mo, feminine, para sa mga bata? Makipag-ayos ka sa kanya at subukang ibalik ang dati. Feminine, kung alam mong toxic ang masculine na to at hindi naman nagbabago, hindi to para sa lahat. Huwag mong pagbibigyan. This is like a gaslighting energy na gagamitan ng mga bata na hindi ka ba naawa sa mga bata sa mga pagiging prideful mo, feminine? Okay? Pipilitin niyang itali, siluin ulit ang feminine, okay? I-guilt trip para bumalik, para makipagkasundo sa kanya. Feminine, find the balance and ground your energy. Alamin mo, dapat bago ka makipag-usap sa tao na to, alalahanin mo ang totoong storya kasi kung hindi, babaloktutin nitong lalaki na to ang storya at magulat ka, teka, parang hindi yun yung storya. Bakit parang ikaw pa kang kailangan mag-apologize? Bakit parang siya yung malinis na nilalang? Okay? Grounding and protect yourself from like a toxic masculine. Again, hindi to para sa lahat. Para dun sa mga walang anak, maaaring gamitin ng masculine like, para naman tayong walang pinagsamahan. Di mo ba ako mahal? Siguro hindi mo ako mahal. Pa-baby, okay? Pa-victim effect. Nasa tamang edad na ang lalaki na to act right, to act matured, but sa kagustuhan niya, because he doesn't want to feel defeated, no? Parang gusto niyang i-one up si feminine na kahit anong ipapangako niya, kahit hindi siya sigurado kung madideliver niya, gagawin niya. He wants the control back to feminine. Eto feminine, kung sa paglayo mo sa lalaki na to ay umigi ang buhay mo, umayos, okay? Na-bless ka, kinaya mo namang mag-isa. Pag-isipan mo mabuti kung babalik ka pa. Baka siya yung may dalang hindi magandang energy, kaya hirap na hirap ka in the past. Kung ano man ang sasabihin ng masculine na to ay maaaring magdala ng overthinking sa feminine. Ito na yung sinasabi ko sa'yo na baka mag-gaslight ka, na parang, yun ba yung nangyari? Parang hindi naman. Parang siya naman yung may ginawang kalokohan. Tapos the way you reacted sa sitwasyon na to, the way na nag-move out ka, the way na inabandon mo ang love connection na to, ikaw pa yung mag-gaslight na ikaw ang bumigay, ikaw ang sumira ng relasyon, ikaw sumira ng pamilya, ikaw, feminine. Magulat ka, teka, parang kailangan nito ng 10 pages ng history para maalala niya kung paano kanya hindi tinrato mabuti in the past. Okay? Be very careful in dealing with this masculine. Hindi ko nakikita yung sincerity ha. Parang this is like an ego boost para sa lalaki na to. Nakita mo na? Kayang-kaya pa rin niya. May hold pa rin siya sa emotion ng feminine. May hold pa rin siya. Kaya pa rin niyang kontrolin. Kaya pa rin niyang utuin. Okay? Again, hindi to para sa lahat. Para to, dun sa mga Aquarian, sa feminine energy, sa connection na to, who is dealing with a toxic masculine. Because this is a guidance. If you feel na happy ka naman, huwag ipilit ang reading na to para sa'yo. Okay? This masculine, hindi honest yung energy. Cheater, liar, deceitful. Gagamitin. Okay? Gaslighting energy. I don't feel good about this relationship. I don't feel good about you, feminine, reconnecting with this masculine. The masculine has to learn na natuto ka na at hindi ka na ganong kadaling paikutin. Kasi very confident siya na may hold pa siya sa'yo. Na kumbaga sa puppet, may strings pa siya na kaya kanyang paandarin, utuin, utusan, paupuin at sabing dyan ka lang, panoorin mo ko habang niloloko kita. It's a big no-no. Masokista, sadista, I don't like it. Kung kanino man nagre-resonate to, hugs. Big hug for you, okay? Hindi to tama. Ito kasi minsan, no, kapag yung mga tao na may title, this is negosyante, may title, boss energy, affiliated sa mga big groups, fraternity, mga, I don't know kung ano mga group yan, like religious group, na parang people are looking up to this person, yung respeto, because ang katotohanan, hindi kilala ng public yung totoong kung sino tong tao na to in private. Feminine, alam mo kung sino tong lalaki na to, kung paano kanya itrato, kung paano kanya hindi natratong maganda. Use your discernment, ground your energy, protect yourself. Kung nag-flourish ka after walking away from this masculine, dire-derecho,
walk away, layo-layo. Okay? Alam mo tong masculine na to, nare-realize niya na blessing ka eh, kaya binabalikan ka niya. Alam niya na kumukuha siya sa'yo ng spiritual blessing. Protect your energy, okay? Mental clarity and stronger connection with your intuition, amethyst, okay? PM me for your reading. Bye-bye, Aqua!